Isang Chinong dinampot sa NAIA ang may modus na ayon mismo sa Bureau of Immigration, mala Alice Guo. Nameke raw siya ng mga dokumento para palabasing Pilipino siya. Nakakuha siya ng Pinoy passport, nakapagnegosyo at isa rin umanong honorary consul. Nakatutok si Rafi Tima. Hindi na nakapalagpa ang negosyanteng Chinese na ito matapos arestuhin ang pinagsanib na puwersa ng Intelligence Service ng AFP at ng Bureau of Immigration sa NAIA Terminal 3 matapos lumapag mula Hong Kong kahapon. He was using a Philippine passport at yun po ang ginagamit niyang identity for the past few years. Nakita po ng ating mga immigration officers na subject siya ng isang mission order at ng isang investigation po for allegedly using falsified documents para makuha po itong kanyang Philippine documents po or Philippine identity. Dati na rin sinampahan ng kaparehong kaso ang Chinese national ilang taon na ang nakakaraan pero nadismiss ito dahil sa kakulangan ng ebidensya. Ang difference po dun sa kaso niya ngayon is that may nakita na po na Chinese name niya at Chinese identity niya at yun po ang nag-match doon sa records natin. Nag-match ang fingerprints ng inaresto sa fingerprints ng isang Chinese citizen na dati na may long-term visa at alien certificate registration identity card. Ipinakita ng isang source sa GMA Integrated News ang Philippine passport na ginagamit ng negosyanteng Chinese. Nakalagay dito ang ginagamit niyang pangalan sa Pilipinas. Dahil sa pagpapakilalang Pilipino, nakapagtayo siya ng mahigit 30 kumpanya sa bansa na may kinalaman sa pagmimina. Naging miyembro rin siya ng iba't ibang business at economic organizations. Ayon pa sa source, pinangalanan siyang honorary consul ng Lao People's Democratic Republic sa Davao City. Ito rin ang nakalagay sa website ng honorary consul ng Lao. Hanggang September 2024, may aktibidad pa siya bilang honorary consul. Tinawagan namin ang numero ng Lao Embassy sa Pilipinas at ang honorary consul ng Lao pero walang sumasagot sa aming tawag. Ito po parang very similar doon sa case ni former Bamban Mayor Alice Guo. Ito ay nakikita namin as a major national security issue kasi nagagamit po yung mga Philippine documents and Philippine identities para makagawa po ng iba't ibang krimen dito po sa Pilipinas. Na-inquest na ang Chinese national sa kasong paglabag sa immigration laws ng bansa at nakadetain sa BI Detention Facility sa Bikutan. Ina-expect po natin na may mga kakaharapin pa siyang local cases here in the Philippines. Sa amin po umaandar ang kanyang deportation case. Ngunit hindi po natin mai-implement yan hanggat hindi pa po natatapos ang mga local cases niya po dito sa Pilipinas. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Inireklamo sa NAPOLCOM ang dating hepe ng Special Operations Division ng PNP Highway Patrol Group. Mismong mga kabaro niya ang nag-akusa sa kanyang nakialam umano sa investigasyon sa isang manong kaibigan at nagpasuhol din umano. Nakatutok si Emil Sumangil. Dahil sa umano'y pakikialam sa isang kaso, inireklamo sa National Police Commission o NAPOLCOM ng 5 niyang tauhan si Police Colonel Romel Casanova Estolano. Ang operasyong ito ng Highway Patrol Group Special Operations Division o HPG-SOD sa Parañaque noong June 13 ang pinakialaman umano ni Estolano na dati nilang hepe. Sinita ang SUV dahil sa mga nakakabit na mga pinagbabawal na sirena at blinker ng silipin. Nakitaan din ito ng mga baril, bala at pampasabog sa loob. Pero gusto umano ni Estolano na arborin ang kaso. Ibig sabihin, palampasin na ito. Nung malaman niya, kaibigan ko to, sabi niya. Kaibigan ko to, lagi itong nagbibigay sa akin doon pag nag-i-sponsor, sabi niya, doon sa 4A. Pinagalitan niya pa nga ako eh. Ipinakita rin ng mga pulis ang ilan sa mga ihahain nilang ebidensya. Gaya ng mga videong ito kung saan makikita ang umano'y pakikialam ni Estolano sa investigasyon. Pati ang video ng suspect na hindi nakakulong. At ang video ng pakikipag-inuman umano ng suspect sa opisina ng HPG. Kasama ang ilang mga pulis sa pangunguna ni Estolano. Pinapakakontak niya sa akin, maraming tumatawag. Ito si General ganito, kausapin mo. Ito si Mason ko, ganito, kausapin mo. Sir, pasensya na po, hindi ko po kausapin yan. Doon na lang po sa opisina. Tumanggap din umano si Estolano ng suhol mula sa hinuling motorista na umano'y nagkakahalaga ng 7 million pesos. Nung gabi po, nagkabigayan na ng pera. Nagpadala pa siya nung gabi ng hot bibs na mga babae. Ngayon lang po kami nagkalakas ng loob para po sa aming provision po. Ang sinasampa namin dito dahil para mabawasan ang korap sa PNP na tulad ni Colonel Estolano. Grave misconduct
dishonesty and conduct unbecoming of a police officer ang inihain nilang reklamo laban kay Estolano. Yung pong kanilang complaint ay evaluate po ng ating Inspection, Monitoring and Investigation Service o IMIS. After which, kung meron pong kailangan pa pong mag-progress, papasugutin po yung si Colonel Estolano, i-evaluate huli ng IMIS. Kung feeling ho nila dapat po talagang tumuloy pa yung kaso, sila po maaari mag-file ng formal charge sa ating Legal Affairs Service. Nakipag-ugnayan sa GMA Integrated News si Colonel Estolano. Ayon sa kanya, sa NAPOLCOM na niya sasagutin ang reklamong inihain laban sa kanya. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok, 24 oras. Wala na sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Isang, pero perwisyong iniwan ito sa ilang lugar sa norte. Nahatak pa nitong habagat na siya nagpaulan sa iba pang lugar sa bansa. May epekto na rin ang isang low pressure area sa silangan ng bansa. Nakatutok si Bernadette Reyes. Tabok na daan, mga bato! Pinamamadali na ang mga residenteng iyan na tumawid sa ilog sa Cagayan de Oro City. Sa gitna ng mabilis na pagtaas ng tubig sa Bigaan River. Matapos ang ilang sandali, inabutan ng tubig ang pansamantalang tulay na ginawa roon dahil sa itinatayong flood control project. Ang lalaking ito humabol pa sa pagtawid. Pinasok na rin ng tubig ang mga bahay sa tabing ilog. Ayon sa LGU, may naanod na bahay, taxi at motorsiklo sa mga pagbaha. Wala namang naiulat na nasawi o nasaktan. Wala ring residenteng inilikas dahil bumaba rin ang level ng tubig sa ilog. Sa Makilala, Cotabato, hirap makatsyempo ng tawid ang mga motoristang yan sa kalsadang nalubog dahil sa umapaw na tubig sa spillway. Maliit nila ang culvert sa daan kaya mabilis umapaw ang tubig tuwing umuulan. Umapaw na rin ang tubig sa spillway sa isang barangay sa bayan ng Lebak, Sultan Kudarat. Pinangangambahan ng mga residente ang pagbaha kung magtutuloy ang pagtaas ng tubig. Ang mga pag-uulan sa malaking bahagi ng Mindanao ay dala ng habagat ayon sa Pag-asa. Pero ang nagpaulan sa Davao Oriental ay trough o buntot ng isang binabantayang low pressure area sa silangan ng bansa ayon din sa Pag-asa. Sa bayan ng Governor Generoso, mabilis na tumaas ang baha. Nagkumahog ang mga residente na lumikas. Sa ilang lugar, aabot sa hanggang baywang ang baha. Nagsagawa na ang MDRMO ng rescue operation sa mga apektadong residente. Nag-iwan naman ng ilang pinsala sa norte ang bagyong Isang. Sa Etiaga, Isabela, hinahanap pa ang isang babaeng hinihinalang nalunod sa ilog. Nahulog kasi roon ang sinasakyan nitong tricycle kahapon sa kasagsagan ng masamang panahon. Ligtas naman ang dalawang kasama niya na mangyari ang aksidente. Sa Santiago City, Isabela, hanggang gutter ang baha sa isang palengke. Bukod sa pag-ulan, nakadagdag pa sa pagbaha ang mga baradong kanal. Sa Lubuagan, Kalinga, ganyang kalaking tipak ng bato ang humambalang sa kalsada. Patuloy ang clearing operation. Sa Ariato, Nueva Vizcaya, isang lane lang ng Benguet, Nueva Vizcaya Road ang nadaraanan ng mga motorista dahil sa landslide. Sinimulan na ng mga otoridad ang clearing operations doon. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Posible sa susunod na linggo ang dagdag presyo sa petrolyo. Sa tansya ng kumpanyang Unioil, asahan ang taas presyong 20 hanggang 40 sentimo sa kada litro ng diesel at 40 hanggang 60 sentimo sa kada litro ng gasolina. Ayon sa Oil Industry Management Bureau, nakikitang dahilan ng muling taas presyo ang pagbaba ng oil stock sa Amerika dahil sa pagbuti ng refinery demand, pati ang patuloy na hidwaan ng Israel at Iran. Arestado ang isang rider sa Quezon City matapos niyang habulin ng patalim ang kapwa niya rider. Ayon sa mga pulis, nakainom ang suspect na inakalang binubuntutan daw siya. Nakatutok si Bea Penlac. Sa kuhang ito ng CCTV, kitang magkasunod sa kalsada ang dalawang motorsiklong ito mula Pook Malinis papuntang Pook Libis sa Barangay UP Campus, Quezon City nitong gabi ng Martes. Maya-maya, ang rider na naka-green t-shirt tumigil sa gitna ng kalsada at bumaba ng motorsiklo. Hinarangan niya ang isa pang rider na naka-black t-shirt hanggang ang dalawa nagtalo at nagkapisikalan. Hindi na gaano nakagip sa CCTV ang away ng dalawa hanggang sa nakita ng tumatakbo ang rider na naka-black. Hinabol siya ng naka-green na rider na may hawak na palang patalim.
Pati ang ilang nakasalubong nilang residente, nagtakbuhan. Nakahingi ng tulong ang biktima sa barangay. Agad rumisponde ang mga otoridad at kalaunay nahuli ang 50 anyos na suspect na napag-alamang nakainom pala. Ayon sa pulisya, inakala umano ng suspect na binubuntutan siya ng biktima. According kay suspect, sinusundan daw siya. According sa victim, kinat siya nitong suspect at sinita na bakit daw siya sinusundan. Nung nagkaroon sila ng palitan ng salitaan, ay siguro napikon siya, inunahan niya, sinuntok niya si victim. At hindi pa siya nakontento, binunutan pa niya ng kutsilyo. Hindi na-recover sa suspect ang patalim pero aminado siyang bit-bit ito habang hinahabol ang biktima. Yung sinasabi niyang patalim, ano yon, yung maliit na maliit lang na yun, pang sa mangga. Ay, na yun sa sa spark plug nga, pag naglilinis ako, nakalagay lang sa susian yon. Wala naman po akong intention sa kanya nun. Kasi ang akala ko po, kinokorsunado po ako. Nag-init ang ulo ko doon. Reklamong attempted homicide ang isinampa laban sa suspect na nakapiit sa Anonas Police Station. Para sa GMA Integrated News, Bea Pinlac, nakatutok 24 oras. Arestado sa Pampanga ang isang driver na suspect sa pagnanakaw ng minamaneho niyang truck. Nakatutok si John Consulta, exclusive. Nang mapasok ng mga tauhan ng Highway Patrol Group ang staff house na ito sa Bacolod, Pampanga nitong Lunes, agad nilang tinungo ang kinaroroonan ng kanilang pakay na target. Ikaw ba si Ikaw ba to? Ikaw to? Tanong. Oh, ikaw ay inuhuli ng Highway Patrol Group. May kaso kang criminal case number 330047. Diba? New Anti-Carnapping Act. May karapatan kang manahimik at magsawalang kibo. Ano man ang sasabihin mo pwedeng maging laban sa'yo, ha? Ayon sa HPG, naglabas ng warrant ang korte laban sa suspect nang ireklamo siya ng dati nitong pinagkatrabahuhan. The subject of this operation ay isa pong nagnakaw po ng truck na kanila pong pinagmamaneho. Siya nga po ay naharap po sa kaso po ng RA 10883 or yung tinatawag po natin New Anti-Carnapping Law. Taong 2022 pa raw naganap ang krimen, pero nagpalipat-lipat daw ang suspect para makaiwas sa huli. Una, ibigay po yung hustisya po sa ating po mga kababayan na pinagagawan nito po mga suspect po or ito po mga wanted person na mga hinahagila po ng PNP HPG. Sinisika pa namin makuha ang panig ng suspect na nakakulong na sa detention facility ng HPG. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Patuloy na bumababa ang mga kaso ng leptospirosis sa bansa ayon sa huling tala ng Health Department. Bumaba na sa 18 ang tinamaan ng leptospirosis nitong August 17 to 21 kumpara sa lagpas 1,000 kaso noong August 3 to 9. Isang linggo matapos ang hagupit ng mga bagyo at habagat. Gayunman, di pa rin inaalis ang posibilidad na magbago ang bilang dahil patuloy pa ang pagkalap ng datos at nakaalerto pa rin ang mga DOH hospital lalo't tag-ulan pa rin. Sa kabuuan, mahigit 4,000 kaso na ng leptospirosis ang naitala mula June 8 hanggang August 21. Samantala, bukas ngayon ang mga health centers sa lungsod ng Maynila para sa libreng doxycycline kontra leptospirosis. Pero mga kapuso, paalala muli ng DOH, kinakailangan ng reseta ng doktor bago uminom nito. Kaya magpakonsulta muna kung lumusong sa baha, may sugat man o wala. Mga kapuso, long weekend tayo dahil holiday sa Lunes, magiging maulan pa rin kaya? Alamin natin ang latest sa panahon mula kay Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor. Salamat, Ivan. Mga kapuso, nakalabas na nga sa Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Isang, pero pumasok naman ang panibagong low pressure area na ngayon tumaas na rin ang tsansang maging bagyo ayon po sa Pag-asa.
Huling namataan ng Pag-asa ang low pressure area sa layong 930 kilometers silangan po yan ng Southern Mindanao. Nasa high o mataas na po yung posibilidad nito na maging bagyo sa susunod na 24 oras at kung matuloy ay papangalanan po na Bagyong Jacinto. Ayon po sa Pag-asa, posibleng kumilos po ito papalapit dito po yan sa may northeastern Mindanao sa mga susunod na oras o bukas, saka po lalapit yan dito sa may eastern Visayas o kaya naman po dito sa bahagi po ng Bicol Region sa mga susunod na araw. Pwede pang magbago ang galaw nito kaya patuloy po kayong tumutok sa updates. Sa ngayon, naramdam na rin po yung epekto ng trough o yung po extension o bahagi po ng mga kaulapan nitong nasabing LPA. Dito yan sa ilang bahagi ng Visayas at ng Mindanao. Kasabay rin po ng patuloy na pag-iral ng southwest monsoon o yung hanging habagat at makakaapekto po yan sa ilang bahagi pa rin ng Pilipinas. May natitira rin pong epekto yung trough o extension naman ito pong dating Bagyong Isang kahit po nasa labas na po yan ng Philippine Area of Responsibility pero dito na lang po yan sa ilang bahagi ng Northern Luzon. Base po sa datos ng Metro Weather, umaga po bukas, wala pa naman gaano mga pag-ulan sa halos buong bansa maliban po dito sa western sections po ng Luzon, ganoon din dito sa may eastern Visayas, pati na rin po sa Northern Mindanao, Caraga at Davao Region. Pagsapit po ng hapon, mas marami ng uulanin kasama po dyan ng halos buong Luzon mula po yan Northern, Central and Southern Luzon at meron pong posibleng mga malalakas sa pag-ulan dito po yan sa may Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, ganoon din dito sa malaking bahagi po ng Visayas at ng Mindanao. Kaya doble ingat pa rin sa posibilidad po ng mga pagbaha o pagguho ng lupa. May tsansa pa rin po ng ulan sa ilang lungsod dito po yan sa Metro Manila, lalo na po yan bandang tanghali at ganoon din sa hapon. Sa atin namang extended outlook, posible pa rin pong makaranas ng mga pag-ulan lalong-lalo na dito po yan sa may Southern Luzon, pati na rin po dito sa may Visayas and Mindanao dahil nga po sa inaasahan natin na paglapit ng bagong sama ng panahon. May tsansa rin po ng mga kalat-kalat na ulan sa iba pang bahagi ng ating bansa. Yan muna ang latest sa lagay ng ating panahon. Ako po si Amor La Rosa para sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Pasintabi po at sensitibong susunod na balita. Naagnas ang matagpuan ng isang ginang sa Misamis Occidental. Umamin sa pagpatay sa kanya ang sariling anak na minor de edad. Yan at iba pang krimen sa probinsya sa pagtutok ni John Consulta. Patay na at nakabalot pa ng plastik ang ulo ng isang ginang nang matagpuan sa kanyang bahay sa Plaridel, Misamis Occidental. Nadiskubre ang labi ng biktima nang mapuna ng mga kapitbahay ang masangsang na amoy sa lugar. Ang biktimang unti-unti na naagnas, nakita sa ilalim ng higaan kasama ng iba't ibang gamit. Umamin sa krimen ang bunsong anak ng biktima. Kwento umano sa pulisya ng 15 anyos na lalaking itinuring ng Children in Conflict with the Law o CICL. August 15 niya napatay ang kanyang ina. Nag-away umano sila at nasuntok ang ina. Natumba at dumugo ang ulo ng biktima kaya binalot niya ng plastik ang ulo. Based on the kaning narrative no sa maong bata, sa pag-confess niya sa maong krimen, nangayo siya pagkaon but wala kini gihatagan sa allegedly. Hawak na ng PNP Women and Children's Protection Desk sa Plaridel ang CICL. Isinailalim siya sa drug test at psychological evaluation para malaman kung may discernment o nauunawaan ba niya ang kanyang nagawa. Bagaman menor de edad pa, sinampahan siya kahapon ng reklamong parricide. Sabi ng pulisya, piskalya na ang magdedesisyon kung uusad ang kaso. Inilibing na ang labi ng biktima na di na isinailalim sa autopsy. Wala pang pahayag ang CICL, gayon din ang kanilang mga kaanak. Sa Bai City, Negros Oriental, patay ang dalawang lalaking magtiyuhin na nagtagaan noong Huwebes. Batay sa investigasyon, may bitbit na dalawang itak ang suspect na sumugod at nag-amok sa bahay ng kanyang pinsan. Lumabas ang kanyang tiyuhin para umawat pero inundayan niya ito ng taga. Nasugatan pero naagaw ng biktima ang isang itak. Saka gumanti ng taga na ikinamatay ng suspect. Nasawi rin doon ang biktima dahil sa natabong sugat. Ayon sa mga otoridad, may kondisyon umano sa pag-iisip ang suspect na dati ring nakaalitan ng pamilya ng biktima. Sinusubukan pa namin makuha ang pahayag ng kanilang mga kaanak. Arestado sa Pililla, Rizal ang lalaking suspect sa tangkang panghahalay sa isang minor de edad na member ng LGBTQ+ community. Itong anak ng suspect at yung biktima ay magkaklase. Pumunta po yung biktima po natin sa bahay at doon finorce into sexual act
yung biktima po natin doon sa mismong bahay po nung suspect po natin, sir. Nanlaban at nakatakbo ang biktima, saka nagsumbong sa magulang. Sinampahan ng kaukulang reklamo ang suspect, pero di dumadalaw sa pagdinig, kaya inisyuhan ng arrest warrant. Hindi nga po ako naka-attend dahil po sa kahirap. Kaya hindi na po ako nakapag-agidap ng pamasahe po. Humingi po ako ng tawad doon sa makipag-ayos po doon sa aking complainant. Sinusubukan namin makuna ng pahayag ang pamilya ng biktima, pero wala pa silang tugon. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Nasamsam ng mga otoridad ang halos 75 milyong pisong halaga na hinihinalang shabu sa Matnog, Sorsogon. Sa inisyal na impormasyon, naharang ng mga tauhan ng PIDEA at iba pang ahensya ang kontrabando sa Matnog Port. Nasa 11 kilo ng umano'y shabu na nakalagay sa mga plastic bag ang kanila nakumpiska kasama ang iba pang mga paraphernalia sa loob ng isang van. Arestado ang 2 suspect, kabilang ang isang edad 19. Maharap sila sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Wala pa silang pahayag. Isa sa mga bahayang lugar sa bansa ang Camanaba area, kabilang ang Valenzuela. Ang lokal na pamahalaan may binuong grupo para mas matutukan pa ang problema sa baha, gaya ng pagdaragdag ng pumping station at pagpapalapad sa mga creek. Nakatutok si Bernadette Reyes. Ang mga malawakang pagbaha tulad doong Bagyong Ondoy, minsan lang sa 100 taon kung mangyari, ayon kay Professor Mahar Lagmay ng University of the Philippines Resilience Institute. Pero napapadalas na raw ito dahil sa climate change tulad ng Bagyong Ulysses noong 2020 at Bagyong Karina noong 2024. Kaya mahalaga raw na pag-aralang mabuti kung paano masusolusyonan ang problema sa baha. Paglinis ng mga kanal, pag-widen ng mga kanal, paglagay ng mga pump sa tamang lugar, hindi lang basta-basta, hindi lang bara-bara, hindi lang tansya meter. Pag pinag-aralan natin na mabuti, magsama-sama magtulong, yung pera ng taong bayan ay napupunta sa tama. Sa Valenzuela halimbawa, bumuo na ng Flood Control Advisory Council. Kabilang sa mga plano ng lokal na pamahalaan ang paggawa ng imbakan ng tubig galing sa baha. Ito ang MacArthur Highway, isa sa mga kalsadang nagkukonekta sa Central Luzon at Metro Manila. May mga pagkakataong bumabaha sa lugar na ito. Kaya naman isa sa mga plano ng lokal na pamahalaan, maglagay dito ng tinatawag na water catchment basin. Sa BGC pa lang sa Taguig, nakita na rin ho natin ito. So through the initiative po ng DOTR sa aming pakikipagtulungan kay Secretary Vince Dizon, tayo po ay ang DOTR ay may lupain po sa ilalim po ng NSCR. Magtayo ho tayo ng higit na 2 to 3 story down na catchment basin at ang haba po 1 kilometer. Ang width po ay almost around 6 meters in width. Magdaragdag din daw ng mga pumping station, lalaparan ng mga creek at ligibain ng mga sagabal sa daluyan ng tubig. Tiniyak din na LGU na walang ghost project sa lungsod. Kaya mahalaga raw ang ginagawang investigasyon sa mga flood control project para matukoy ang mga maanumalyang proyekto. Lahat po ay gawa, lahat po fully operational. If matagumpay ang project, totoo ang project, malaki ang ginhawa sa aming bayan. If goes ang project, kami rin po sa LGU ang kawawa ho at natatamaan. Kaya po I hope na ang ating Senado at pati na rin ang Kongreso ay ipagpatuloy po ang pag-iimbestiga, no? At matulungan rin ho kami dito sa local government. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Lilinisin ang hanay ng Department of Public Works and Highways kung kinakailangan. Yan ang pahayag ni DPWH Secretary Manny Bonoan kaugnay sa mga anomalya sa flood control projects. Ayon kay Bonoan, inaalam na nila kung sino sa kanilang kagawaran ang sangkot sa mga substandard at ghost flood control project. Ang mga matutukoy aniya sasampahan ng kaso at papatawa ng parusa bilang leksyon na di nila pinapayagan ang ganitong gawain. Sinabi naman ni Senador Ping Lacson, posibleng may mga senador din na may kinalaman sa mga maanumalyang proyekto. May mga senador daw kasing nagsulong din ng insertion sa National Budget Bill at posibleng may iba sa kanilang nakatanggap din ng porsyento mula sa pondo ng flood control. Panawagan niya, transparency para madaling matukoy ang mga mambabatas na sangkot sa mga maanumalyang proyekto. Mag-iimbestiga ang Commission on Human Rights kasunod
ng kumalat na video ng mayor ng Dumanhog, Cebu na sinampal ang suspect sa online pornography na anyay kamag-anak niya. Nakatutok si Alan Domingo ng GMA Regional TV. Kumakalat online ang video na ito na nakapost mismo sa Facebook page ni Dumanhog Mayor Gungun Hika. Sa video, ilang minuto niyang kinakausap ang mag-asawa. Sabi ni Hika, kamag-anak niya ang lalaki. Nagpunta raw sa kanyang bahay ang dalawa tanghali ng August 19 para magpatulong sana na linisin ang kanilang pangalan. Noon kasing Lunes, August 18, ipinaristo ang dalawa bunsod ng sumbong ng isang babaeng 11 taong gulang sa municipal social worker na ginamit umano siya ng dalawa sa online pornography sa loob ng 1 taon. Inamin ng babae ang ginawa nila sa bata. Maging ang babae, umamin siya mismo ay nag-online pornography. Dayuhan daw ang karamihan sa kanilang mga kliyente. Ang lalaki, inamin din na may ginawa siyang kalaswaan sa bata. Ang kedua dia. Kedua. Bagus dia kedua dia. Bagus dia. Kedua dia. Tarung dia buang apa? Kedua dia. Pusat-pusat ba? Pusat-pusat. Tarung ba? Kedua dia. Kedua. Ha? Kedua. Tarung dua. Kedua dia. Kedua. Matapos mahuli at ikulong ang dalawa, may nagpunta sa tanggapan ng MSWDO na nagsumbong na may iba pang batang biktima ang dalawa. Pinaiimbestigahan na raw ang mga ito at ayon sa alkalde inihahanda na ang mga kasong cyberpornography at child exploitation. Sa isa pang FB post ni Mayor Hika, sinabi niyang hindi siya takot mabahira ng dugo ang kanyang mga kamay para lang matiyak na mahihinto ang mga krimen, lalo na laban sa mga bata. Ang Commission on Human Rights Region 7 iimbestigahan ang ginawa ni Mayor Hika sa video. We look into it and should there be proof na ay violation on the part of the mayor as a state actor, we look into this na magpadala tag team of investigators to verify. I welcome them, no, it's their responsibility, unya ilahas silang obligasyon sa ilahang matawag na to ilahang office, no. I believe na ako'y nabuhat tingaling tingali na ako'y nabuhat nga lapas sa ilang pananaw. I welcome the CHR. I welcome the investigation. No, wala yung problema. Para sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Alan Domingo nakatutok, 24 oras. Tinawag ng North Korea na deliberate provocation o sadyang pang-uudyok ang warning shots ng South Korean military sa kanilang border na tinatawag na DMZ o Demilitarized Zone. Pero sabi ng Joint Chief of Staff ng South Korea, nag-warning shot lang sila dahil may ilang sundalo ng North Korea na tumawid sa kanilang border. Matapos ang warning shot, umatras at bumalik-an nila ang mga North Korean soldier. Pinuna naman ng North Korea ang joint military drills ng Amerika at South Korea. Tinawag nila itong extremely provocative at isaan nilang drill para sa gyera. Paliwanag naman ng Amerika at South Korea, isang hakbang na pangdepensa lang ang ginawa nilang drills. Greatest of all time. Uy, GOAT. Yan ang kahulugan ng usong acronym ngayon na GOAT o yung GOAT nga. At sa Badoc, Ilocos Norte, tila contender sa pagiging GOAT ang batang goat o kambing na si Matilde o Matilde. Ang bimbo kasing kambing masyado raw malambing. Ang sweet na alaga hindi lang basta tumatambay sa bahay. Mahilig din siyang magpakarga at makipag-cuddle sa kama. Ayon sa kaniyang amo, wala pang 1 buwan ang kaniyang kambing. Bagamat ulila na siya dahil pumanaw ang nanay ni Matilde o Matilde matapos siyang isilang, kaya sila na ang nagbibigay ng gatas sa kanya. Napalapit sa kanila si Matilde at itinuring na kanilang fur baby at tila potty trained din ang kambing na lumalabas ng kwarto kung kailangang magbanyo. Wow! Literal, the goat.
Living the dream si pambansang Ginoo David Licauco matapos niyang sumabak sa isang basketball tournament. Bigatin din ang mga nakalaban niyang player na basketball veterans pa. Makichika kay Athena Imperial. Tulad ng maraming Pilipino, ball is life para kay David Licauco na kahit noong nakabakasyon sa Siargao, nagbasketball pa. At kahit nga busy sa taping para sa upcoming action series na Never Say Die with Jillian Ward, nag-set aside siya ng time para mag-training. Full day of action kami kahapon. Biglang nandito na ako ngayon. Medyo masakit na yung katawan ko. Ang pinaghahandaan ni David, ang paglalaro sa isang basketball tournament kanina, kung saan mga veteranong basketball player ang kanilang nakalaban. I think their import is playing in Europe. He's 6'11", I'm 5'11", you know. Living the dream si David na na-experience niya ito. We still have a chance, and it's in! Like any other Filipino kid, diba? Basketball naman talaga yung pangarap. So yun din ako eh, diba? So now, at my age, being able to, play in this level, talagang nakakataba ng puso and something na I would never forget. The level is definitely different from where I played, diba? So I have to keep on going. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings. That's my chika this Saturday night. Ako po si Nelson Canlas. Ivan, Maris? Thank you, Nelson. Yes, Nels. At yan po mga balita ngayong Sabado para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Ivan Mayrina. Ako po si Mariz Umali mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatutok kami 24 oras.